Overtime thriller po itong game ng Clippers at Warriors mga idol kung saan nilaglag ng Clippers ang Warriors papuntang play-in tournament. Kung sino kasi ang matatalo dito ay malalaglag sa play-in eh. So importanteng game talaga ito at napunta pa nga sa OT. Sa overtime, ganito ang ginawa ng Clippers mga idol. Batiin po muna natin tong depensa ni Kawhi kontra kay Jimmy sa pagbubukas ng OT. Talagang kapag healthy ay one of the best perimeter defenders pa rin po itong si Daklo. At medyo nakulangan po ako sa physicality mula kay Jimmy dito. Hindi niya tinesting talaga na bungguin itong si Leonard sa una niyang drive. Pero mabibigyan pa rin naman siya ng reset at ayan na naman po, makikita natin na hindi siya nag-i-initiate ng contact kay Kawhi. Bagkos ay kapag umaatake, pinapasa na lang niya if hindi kaya. Mintis po itong floater ni GP2. To be fair, marami din pong mga sorry misses itong Warriors sa OT. Tulad dito na inaasawa talaga ni Chris Dunn itong si Steph kaya hindi siya mapasahan ng bola. Ang matalinong ginawa nila ay nag-set si Jimmy ng pick dyan kay Steph para makapag-cut siya to the basket. At makikita na nga natin na nawala sa depensa itong si Dunn na talisod, leading to an open Steph sa loob. Sa loob-loob siguro ng mga LeBron fans kapag si LeBron to malamang hindi yan magmimintis ng ganyan. And ayan nga po, mintis yung gimme. Para sa unang puntos din po ng OT, ayan, napa 4 on 5 kasi ang Warriors dito at si Steph ay pababa pa lang buhat din nung mintis niya na alley-oop. Nadepensahan naman din to ni GPT ng maayos kaso elite shooter at literal na number 2 behind Steph to sa tres na si Harden. Matik pasok po yan. Panoorin din natin mga idol kung paano itago ng Warriors tong si Steph para hindi siya i-exploit ng Clippers. Una ay tinaon niya si Kawhi pero hindi nga po ito kanais-nais na matchup para sa kanila so ang ginawa ni Draymond ay nakipagpalit. Nakikita rin po niya na may action po ang Clippers dito sa kaliwa at kung siya ang aangat dyan ay magbabantay siya on the ball. So ang ginawa naman niya ay tinawag niya si Jimmy para makipagpalit ulit. Yan din po ang reason mga idol kung bakit si Butler ang tumatapat dyan ngayon kay Harden sa switch. Si Curry dapat yan pero nagpalit nga sila para maiwasan to. Kaya nga ngayon rin po ay magaling na defender ang tumatao kay Harden. Kumbaga pabor sa Warriors ang matchup na ito. Binantayan naman din, kinontes na maayos pero Harden nga po ito na like we said, one of the best sa pag-tres. Kaya naging clutch talaga siya rito sa laro na ito. Gumawa rin po ng munting adjustment si Harden mula dito kasi nung umatake siya dyan, parang hindi siya nag-initiate din ng gaanong contact. Probably dahil madali niyang naiwanan si GP2 pero nagmintes ang floater niya. Matapos po ng ilang possessions, kitang-kita po natin na inutakan din ni Harden tong si GP2 at kahit na pwede niya na namang iwanan to at pumasok sa loob, ay pinisikal niya na rin si GP2 at tila inaantay tong makadikit para mas makakapangisda ng foul at yun nga exactly ang nangyari, tinawagan po si GP2 dito ng foul. Pinusuan din talaga ng Clippers to mga idol dito dalawang hindi favorable matchup ang napunta kay Steph. Una ay si Zubats na kung siya lang ang mag-isa kay Steph dyan ay iiwanan yan parate. Pangalawa kay Harden na kung siya lang din pong mag-isa yung nandito, malamang ay mas madali ang buhay kay Steph nga. Pero dalawa nga sila ngayon, kaya na strength in numbers din sila. For some reason ay napilit po sa mahirap na sitwasyon itong si Steph nitong dalawa. Hindi lang kasi siya pinipressure ngayon ng double, kundi malapit na siya sa baseline at baka ma-out of bounds pa siya. Yung kaninang libre sana na si Draymond ay bigla ang tinauna ni Dan. So ayan po, nakuha sila ng crucial na stop din. Again mga idol, naging clutch po talaga si The Beard dito. Kahit na mahusay naman din dumepensa si GP2, kaya niyang lampasan lang din to. Kaya it goes to show lang din ang husay nito at star player pa rin talaga siya. Nag-same foot floater pa nga ito para hindi talaga siya mahuli ni Payton. Kita nyo, ang pinang take off niya ay itong left foot niya kaliwete din yan. Pag tinry nyo yan mga idol, awkward sa pakiramdam. Kaya medyo mahirap hulihin din po yung move na ito. Tapos sa goaltending po si Jimmy. 2 puntos para kay Harden. Another sorry miss na naman sa Warriors pero bago niyan ay ito. Hindi po ito favorable na matchup muli sa Clippers at natatapat si Zoo kay Steph. Kaya ito rin po ang dahilan kung bakit hindi siya nilubayan ni Chris Dunn. Okay na play talaga to mga idol kasi nga may nalilibreng iba. Yun nga lang po, hindi ma-shoot ni Draymond to kahit point blank na lang. Nauna rin kasi yung gulang niya. Mas inintindi niya na dapat ay sumabit si Kawhi sa kanya. Kita nyo naman po na binali talaga niya yung kanyang katawan para tumama siya kay Leonard. Parang umiwas din po si Kawhi dyan. So wala, outbalance ang tira niya. May pag-asa pa naman ang Warriors dito mga idol at 3 lang ang lamang ng Clippers. Ang play na ito ay ginawa para kay Buddy Hield na buong OT ay hindi po naglaro. Malamig po yan si Buddy sa mga oras na iyan. Pero makikita naman din natin yung purpose nun. Aangat po si Pods at Buddy dyan at tatanggap ng mga off-ball screen. Buhat din po niyan, may double flare screen naman sila para kay Buddy dito sa ibabaw. Ang purpose po talaga nito ay i-absorb ni Steph itong defender ni Hield at yan nga po humarang si Steph dyan kay Kawhi. Aware enough nga lang din po itong Clippers na maaaring mangyari yon at agaran ding nag-switch si Norm dyan kay Buddy. So nabasa ng Clippers ang final play nitong Warriors at binigay pa nila kay Hield na medyo low IQ.
Well contested tong tira niya pero may ilang segundo pa rin naman siya para ipasa kay Steph yung bola. Pwede pa niyang i-handoff kay Steph yan or pumeke sabay tira para mas klaro ang look niya. Hindi naman to 1 second na lang para lang mag-catch and shoot na kagad. Don't get me wrong mga idol, tumitira talaga si Hield ng mga off-balance na mga tira and sa tingin ko ay kaya niya yon. Pero ang context dito ay malamig siya. Galing siya sa matagal na pagkakaupo. Even sa fourth quarter nga ay hindi siya pinasok eh. Tsaka I would rather see Steph na tumitira ng ganitong contested shots kesa sa kanya. So ayun, break talaga ang nangyari. Warriors ako sa laro na ito mga idol eh. Akala ko magdidip yung laro ni Harden pero mali ako. Siya yung actual na hero talaga dito sa Clippers ng OT at naka 12 points pa nga siya sa overtime alone. Mahusay pa rin talaga si Harden at naging malaking problema siya para dito sa Warriors. Dahil din po dito, 5th seed ang Clippers at ilaglag po nila ang Warriors patungo sa play-in tournament kung saan makakalaban naman nila ang Memphis Grizzlies. Pababa rin naman po itong laro ng Memphis pero syempre hindi mo sila pwedeng i-count out at pwede rin niyang manggulat. Kung sino yung manalo doon ay siyang magiging 7th seed. Sabay itong Clippers naman makakalaro po nila ang number 4 na Denver Nuggets sa playoffs. Ano po ang masasabi niyo sa ginawa nitong Clippers mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Syempre mga idol, as promised, ito na po yung announcement natin para sa winner ng ating sapatos giveaway. Nandito po tayo ngayon sa YouTube random comment picker by pickawinner.co and ipipaste na po natin yung link ng video kung saan dapat kayong mag-comment. Ayan, pinutin natin yung fetch. And dito na po natin isa-select yung sa mechanics natin. Bale, keyword filter. And yung ilalagay po natin dito ay yung salitang Merry as in Merry Christmas. Kasama nga po yun sa ating mechanics. Then, syempre, hindi na natin ilalagay yung word na size kasi iba-iba yan eh. Pwedeng SZ lang yung comment ng iba, pwedeng SIZE, so pwedeng iba-iba yon. Pag ditong Merry, yan lang naman talaga yun eh, pag sinabi mong Merry Christmas, diba? Kaya dapat ay sinusunod po natin yung mechanics. Yung iba namang comments na babasa ko, walang Merry Christmas, edi kulang yun. Hindi nyo sinunod yung mechanics. So, next time ay sundin nyo talaga dapat. And pindutin na natin yung continue. Ayan, naglo-loading na po ang mga comments. So, according po dito, meron pong 220 na tamang comments. And sila po yung pwedeng manalo. Kaya po tayo gumamit ng ganitong website, no? Para syempre hindi sabihin na bias tayo tapos namimili ng panalo. Ito, bahala ka na. Kaya pipiliin na po natin kung sino yung panalo. Ayan, si @Selwin Banghal 358. Size 8.5 belated Merry Christmas sabi niya. So, kasize ko yan si Idol. PM mo ko bro para malaman natin kung paano mo makukuha ang iyong premyo. Then, hindi pa po tayo tapos mga idol. Meron pa po tayong consolation prize. Meron pa po kasi tayong t-shirt na binabenta natin dati. Yun, magpapag-giveaway tayo ng isa. Size large po ito. So, nag-iisa na nga lang po ito. Kung maliit ka man or malaki ka man, iisang size lang po talaga yung natitira. And ito po yung ating consolation prize winner. Ayan, Jovan de Guzman -6CE. Size 8 naman siya. Merry Christmas yung comment niya. Bali, ang napanalunan mo po dito ay yung t-shirt po natin. PM nyo lang po yung ating Facebook page para malaman natin kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. And sa iba naman po na sumali, pasensya na at hindi po talaga tayo lahat mananalo. Meron pa naman sa susunod. Malay nyo, mas maganda na yon. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.